Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong DepEd Provident Fund 3 months loan moratorium. Ayan, so good news nga po mga maestro, especially po sa mga kamaestro natin dyan na mayroong existing loans or yan po no dito sa Provident Fund ng DepEd. Ayan, so nag-offer nga po sila ng 3 months loan moratorium. Ayan, so ito po yung memorandum ano po na binaba po noong June 24, 2025. So ang subject po niyan is implementation of 3-month moratorium on Provident Fund loans. Ayan. So nakalagay po diyan, in light of the recent hostilities in the Middle East involving the United States of America that prompted the declaration of a state of national energy emergency in the Philippines dated March 24, 2026 through Executive Order number 110 titled Declaring a State of National Energy Emergency and Authorizing the Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport, the Department of Education, DepEd, announces the implementation of a 3-month moratorium on Provident Fund loans. Ayan. So nakalagay din po dyan, in support of the foregoing objectives and in recognition of the financial impact of the crisis to DepEd personnel, DepEd hereby announces the implementation of a 3-month moratorium in favor of DepEd Provident Fund loan beneficiaries. The moratorium shall be subject to the following guidelines. Ito po yung mga pagbabasihan po natin, mga kamaestro. So una po, the moratorium shall apply to all teaching and non-teaching personnel who are borrowers of the DepEd Provident Fund. Ayan. So hindi lang po ito para sa mga teaching personnel, ano po, kundi para po ito sa lahat. Ayan. So kasama rin po diyan ang mga kasamahan po natin ng mga non-teaching personnel na mayroong existing po na Provident Fund loans. Pangalawa, existing Provident Fund deductions that will be suspended by reason of the moratorium shall be lodged at the undeducted obligations of the payslips of the concerned borrower and shall automatically be restored to the payroll upon the cessation of the moratorium period. Ayan. So, automatic po yan mga kamestro, no? Hindi na natin kailangan pang i-apply ano po sa ating mga kanya-kanyang STO. So, automatic po yun. Once na mayroon po kayong loan sa DepEd Provident Fund, ay automatic po yun na ibabawas na po no, sa ating pong mga payslip. Or idadagdag pala, no? Idadagdag sa ating mga payslip yung pong ating monthly amortization para po sa DepEd Provident Fund. So, madadagdagan ano, ang ating net pay. Ayan. Pangatlo, loan term in the payroll program shall be adjusted, extended, corresponding to the 3-month loan moratorium. So, automatic naman po yan, ano po mga kamaestro. So, mag-extend siya ng 3 months. For example, ang loan mo ay magtatapos ngayong December 2026 dahil mayroon nga pong loan moratorium. So, automatic po adjusted na po yan hanggang March 2027. So, ganun po, no? So, 3 months po yung adjustment po niyan, mga kamaestro. Alright. So, next naman, ayan, no additional interest shall be imposed on the loan accounts of borrowers of the DepEd Provident Fund during the moratorium period. So, yun po yung maganda, no? Wala po siyang additional interest. So, zero interest mga kamaestro. So, hindi po kayo magkakaproblema in terms of interest. Ayan. Panglima, the moratorium shall be effective from July 1, 2026 to September 30, 2026, after which the same shall be automatically lifted. Ayan. So, mula po yan, malapit na, no? July 1. So, ibig sabihin, ito pong sahod po ninyo ng 15, ayan, sa sahod nyo po ng July 15, automatic po yan, madadagdagan na po ang inyong net pay, ano po, dahil nga po dito sa moratorium. So, buong buwan ng July, buong buwan ng August, and buong buwan ng September. Pagdating ng October, ay babalik na po sa inyong monthly amortization po ng Provident Fund. Next is all payroll units in the central, regional, and division offices, including public elementary and secondary schools, are hereby directed to strictly implement the moratorium in accordance with this memorandum. So, automatic po yon, lahat po ng mga public school teachers, including non-teaching personnel, ay automatic po yan, madadagdagan po ang inyong payslip sapagkat kayo po ay magkakaroon ng loan moratorium. Ayan. Next,
All Provident Fund chapters shall submit to the Philippine Provident Fund National Board of Trustees a report on DepEd Provident Fund loan borrowers who availed of the moratorium within 7 days from its effectivity following the attached template. Ayan. Next, all Provident Fund chapters are directed to monitor the implementation of the moratorium and submit a report thereon to the Provident Fund National Board of Trustees within 15 days from the lifting of the moratorium. And ito po yung pinakauli, no? Ito yung pinakamahalaga. Tandaan po natin, DepEd Provident Fund loan borrowers who opt not to avail of the moratorium may continue the payment of their monthly loan amortizations directly to the cashier located at the central, regional, or division office. So, malinaw po dyan mga kamesro dahil nga automatic po na kasama po kayo sa moratorium. Ayan. So, kung ayaw nyo pong mag-avail ng moratorium at ayaw nyo nang ma-extend ang inyong loan terms, ay mayroon naman po kayong choice. Yun nga lang, kayo po ay mag-over the counter sa cashier. Sa cashier ng central, kung ikaw ay taga-central office, sa cashier ng regional, ng RO, kung ikaw ay taga-regional office, or sa division office naman kung ikaw ay isang teacher or mga division-based personnel. Ayan. So, yun po, no? Mag-over the counter po kayo sa inyong mga kanya-kanya mga cashier. So, may choice pa rin naman na hindi mag-avail, nitong 3-month loan moratorium for Provident Fund. Yun nga lang, talagang mag-over the counter po kayo kasi automatic po yun ay idadagdag po sa inyong payslip, yung 3 months loan moratorium po na yan, mga kamaestro. Alright, so nakalagay dyan, kung mayroon po kayong mga clarifications, pwede nyo pong kontakin ang Provident Fund Secretariat dito po sa email na ito. Ayan, so co.provident@debit.gov.ph and copy furnish po ang fs.eamd@debit.gov.ph. Ayan, so for strict compliance, nakalagay po dyan mga kamestro. So yun po, no? Yun po yung nilalaman dito pong about po sa DepEd Provident Fund Loan Moratorium. So I hope na intindihan po natin mga kamestro. Siyempre, nalulungkot yung ibang mga kamestro natin na wala daw loan dito sa Provident Fund. So of course, kung wala po kayong loan at nag-loan po kayo sa mga PLIs, ay hindi po kayo, sad to say, ay hindi po kayo makakapag-avail po nitong Provident Fund Loan Moratorium. Ayan. So ako po, personally, ay meron po akong loan dito, kasi yun ang ginagawa ko. Pag ako yung nag-loan, dito ako nagre-renew sa Provident Fund. So iniiwasan ko na mag-loan sa mga PLIs, Hindi naman sa sinisiraan ko yung mga PLIs, pero at least dito kasi, malapit na, hindi ka nalalayo, nasa division office mismo. Lalo na kung ang school ninyo ay malapit lang sa division office, so hindi po hassle maglakad ng mga requirements para dito sa Provident Fund. So nakakailang loan na rin po ako dito mga kamaestro, and ang maganda rito, medyo mababa yung interest, kaya talagang hindi ko binibitawan yung paglo-loan ko dito sa Provident Fund. Yun nga lang ay kailangan nyo pong pumila, unlike sa mga PLIs, sa mga private bank, automatic talaga may entertain kayo doon. Minsan pagpunta mo ng umaga, sa hapon makukuha mo na yung pera. Pero dito mo sa Provident Fund ay talagang kailangan mong pumila. Minsan aabutin pa ng buwan, kasi depende po yan sa mga naglo-loans and depende sa available fund ng inyong mga SDO. So kung walang available fund, may maghihintay ka po na magkaroon pa ng pondo para ikaw ay makapag-loan. Kaya maganda diyan, mag-file ka na ahead of time. Kumbaga nakapag-line up ka na. Yan ang ginagawa kong technique mga kamaestro, So ahead of time mag-file na ako para pag may bakante, pag may available fund, tayo po yung ipa-priority kasi tayo yung nauna sa pila kumbaga. Ayan, so mag-aabang lang tayo mga kamaestro, tatagain natin dito sa Provident Fund. Pero maganda naman po mag-loan dito mga kamaestro. Alright, so kung may katanungan pa kayo, comment lang kayo dyan sa atin pong comment section. Alright, so dito ko natapusin yung ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na upload natin. Katulad ito yung mga updates pa rin about sa loan moratorium and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!